Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, bagong lahat, binabati muna po natin siyempre ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at siyempre ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at ang ating minamahal na First Lady Lisa Radeta Marcos, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, binabati din po natin maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga halagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw na ito, mga minamahal ko mga kababayan, eto na nga yung sinasabi natin, na talagang gagawa po at gagawa ng iba't ibang mga kwento o kumbaga gagawa ng mga paawa effect etong ating mga kalaban, lalong-lalo na po itong si Sara Duterte. Alam niyo po kasi mga minamahal ko mga kababayan, nagpakalat po sila ng fake news. Nagpakalat sila ng fake news. Maliban po sa pinapakalat po ng anak ni Duterte na pangit, na mukhang puwet na itong si Kitty, na sinasabi niya katulad ng nabanggit natin kanina, pinalalabas niya aping-api yung tatay niyang demonyo na talagang mang-aapi naman. No? So, mga minamahal ko mga kababayan, pumokus po tayo ngayon sa gusto pong ipalabas o gustong kumbaga gustong ipaniwala ni Sara sa ating mga kababayan. Na ayon po sa kanya, mga minamahal kong mga kababayan, ito daw pag-aresto sa kanyang ama ay maituturing daw na state kidnapping. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kaya po kami nagsasalita dito para po klaruhin ang lahat. Kasi alam po namin na pagkatapos ni Sara ang ipahayag yung kanyang sinabi tungkol po sa state kidnapping na ito, na di umano'y pwersahan na isinama ang kanyang ama ng Interpol o sa pilitang isinama ng Malacanang yung kanyang ama, mukhang mali po. So, nito pong Martes, kung di po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, sa press conference noong Martes po ng gabi, sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang pag-aresto po kay Duterte ay bilang pagsunod po sa request ng Interpol at hindi sa ICC. Ngayon, uulitin ko lang po, lagi po namin, alam ko hindi lamang po ako ang nagsasabi nito, maging yung iba po nating mga kaisa, na tayo po ay connected pa rin sa Interpol, bagamat hindi tayo connected na sa ICC. So, at maliban dito, mga minamahal kong mga kababayan, pinahayag po ng ating Pangulo na hindi po kumbaga hindi po siya kinidnap kundi inaresto. So nagsalita din po dito mga minamahal kong minamahal kong mga kababayan. Ito pong si press officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, na ayon po sa kanya, sumusunod lamang ang gobyerno sa commitment sa International Criminal Police Organization o Interpol sa implementation ng inisyong arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kay Duterte. Ito po yung kanyang sinabi. Unang-una po, paano magiging kidnapping kung may warrant of arrest? Tanong po yun Ngayon, kung matalino ka at may isip ka, kapag may warrant of arrest, wala pong question doon. Kasi yun po ay galing sa hukuman Tama? Hindi lang yung basta pumasok sila, nang huli sila, may hawak na papel. Sabi pa po ng ating tagapagsalita na si Claire Castro,
it was issued by an authority, by the court. Kapag ka po meron ng issuance ng anumang order from the court, we have no comply, especially po sa ating nangyari ay through Interpol. Ha? Malinaw po yung sinabi po niya. So, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, kung ako po ang tatanungin ninyo, tihingan ninyo ng opinion, wala pong nangyaring kidnapping. So, gusto po kasing palitawin ng ating mga kalaban na pwersahan po yung pagdakip dito sa demonyo na talagang hindi natin maiano yung kanyang pagka-demonyo, talagang diablo talaga to, 'di ba? Diablo talaga. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, kung makikita nyo yung video, napaka-special pa nga ni Digongyo eh. Yung mga taong katulad niya, kung ako lang ang Pangulo, hindi dapat tinitreat ng gano'n. Dapat niya binabalibag pa nga yan, hinahagis dun sa loob ng eroplano para hanggang dun sa Netherlands eh. 'Di ba? Dapat nga yan, hinahampas-hampas, sinusuntok-suntok pa yan habang nadudun sa eroplano eh. Para maranasan naman niya yung mga naranasan ng mga Pilipinong nakaranas ng pambubugbog, nakaranas ng kalupitan sa mga lesbo na, 'di ba, sumusunod lamang sa kanya. So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin na talagang ang gagawin po ng ating mga kalaban ay maninira. Gagawing mali yung tama. So, isa pa dito, itong anak niyang si Kitty na mukhang kaldero yung muka, no? Na talagang sa sobrang kakupalan ng mukha nitong ni Kitty, akala mo na yung napakaganda ng babaeng ito, kung hindi ka lang nagparitoke ng ilong kang diputa ka, hindi ka magmumukhang tao. Pero ganun pa man, nagparitoke ka na lahat-lahat, mukha ka pa rin kabayo. No? Kitang-kita talaga na mukha kang puwet ng tatay mo. So, ang dami po nilang pinalalabas. Lalong-lalo na po itong si Kitty. Dahil po sa kanyang ginagawang pabiktim sa kanyang social media, sa kanyang Facebook, ayun, nag-react po yung Kabataan Party List. At alam nyo ba kung ano ang naging reaksyon ng chairman o presidente ng Kabataan Party List? Alam nyo ba kung ano ang kanilang mga naging reaksyon at ano ang kanilang sinabi dito po sa mukhang puwet na anak ni Rodrigo Roa Duterte? Eto, pakinggan po rin, babasahin ko po mga minamahal kong mga kababayan. Ayon po kay Kabataan Party List spokesperson Attorney Rene Cu, sabi po niya dito mga minamahal ko mga kababayan, in the eyes of Filipinos, Rodrigo Duterte will always be dictator, murderer, and victimizer. Never the victim. Kitty Duterte's social media activities is ironic and insulting to a lot of youth who live through Rodrigo Duterte's bloody regime. Giit ni Kabataan Party List spokesperson Attorney Rene Cu. Sabi niya, you Kitty and your family are playing victims despite your complicity and defending silence over your father's war on drugs and dissents that killed 30,000 Filipinos, many of them youths. Dagdag pa nito. Kasunod po nito, mga minamahal ko mga kababayan, may pahabol po siya. Sabi niya dito, kini-question po kasi, kini-question ng tagapagsalita ng Kabataan Party List, etong si Kitty. Kung ano ang ginawa nito nang ipatupad ng kanyang ama ang War on Drugs campaign, kung saan libu-libong Pilipino ang nasawi. So, dapat sagutin nito ng mukhang puwet na anak ni Rodrigo Roa Duterte. No? Kung hindi lang talaga mataas ang ilong nito, pinaritoke, walang magagawa, talagang pinanganak sa mukhang anidoro eh. So, ngayon Kitty, kung nakikinig kang diputa ka, manang-mana ka sa tatay mong demonyo, huwag kayong pabiktim. Noong pumapatay yung tatay mo ng libu-libong tao, pumapatay yung tatay mo ng mga kabataan,
Wala kang ginawa. Hindi mo sinabihan yung tatay mo, tatay, babae din ako, tatay, bata din ako. O daddy, kung ano naman tawag mo. O sa tatay mo mukhang anidorong katulad mo. Ha? Sana sinabihan mo yung tatay mo, wag ganun. May anak ka ding babae na pwede ring mangyari sa akin yun. Pero nasaan ka? Nagpakasasa ka sa ninanakaw ng tatay mong diputa ka. Nagpapakasasa ka sa pera ng taong bayan. Piling kayo na yung kayo na yung pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. 'Di ba? Tapos ngayon pa-victim kang gago ka. Huwag naman ganoon. So kung ano man ang nangyayari sa tatay mo, kung ako sa inyo, maghanda na lang kayo. Paghandaan nyo na lang yung kung ano mangyayari. 'Di ba? Kasi yan, kung ano mang nangyayari dyan sa tatay mo, yan ay bunga ng kanyang kahayupan, ng kanyang katarantaduhan, ng kanyang pagiging siraulo, ng kanyang pagiging traidor, ng kanyang pagiging gahaman sa pera at kapangyarihan. Para lang malaman mo, kasi baka hindi mo alam, o baka nagtatanga-tangahan ka, o baka naman talaga tanga ka talaga. At hindi nakataka-taka, dahil kung hindi tanga ang tatay mong katulad mo, hinamon niya yung ICC, hindi siya huhulihin ng ICC. Diba? Sa sobrang taas at tayog ng tingin ng tatay mo sa sarili niya na para bagang siya na ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, akala niya hindi siya papatulan ng ICC. Diba? Naalala mo, nagsalita yung tatay mong gago. O ano sabi niya? Baka dalian ninyo, baka mamamatay na lang ako. Hindi niyo pa ako nahuhuli o naaaresto. O ayan na. Tatay mo ang may gusto niyan, tatay mo yung may request niyan, tanga. Kaya huwag kang piling akala mo naman dapat lang sa tatay mo, dapat nga sa tatay mo tinataddat, pinipino ng husto eh. Pasalamat ka nga eh. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang napakaswerte nga nito ni Digongyo eh. Napakaswerte ni Digongyo. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Sa kabila ng kanyang ginawa sa ating gobyerno, sa ginawa niyang paninira sa Malacanang, sa gobyerno na kung saan pinangungunahan, pinangangasiwaan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang paninira sa ating mahal na Pangulo, sa kanyang pagbabanta sa ating Pangulo, sa kanilang pananakot sa ating Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang napakabait po ng ating gobyerno dahil sumusunod po sila sa batas. Sumusunod sila sa batas. Hindi nila ginagamit yung kanilang kapangyarihan para lamang, 'di ba? Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, dahil kung di po ako nagkakamali, nagpahayag po ang tagapagsalita po ng ating Pangulo na si Claire Castro. Ayon po sa kanya mga minamahal ko mga kababayan, makakaasa pa rin ng tulong mula sa gobyerno etong si Digongyo. Kahit na inuusig ito sa International Criminal Court. Ayon po dito kay Palace President Officer Attorney Claire Castro, dahil mayroon daw batas na nagsasabing may nagsasabing basta Pilipino ay makakaasa ng tulong sa pamahalaan. So, pero kung kay Digongyo to, mga minamahal ko mga kababayan, hindi niya iaano to. Hindi niya gagawin ito dahil alam niyo naman kung gaano ka siraulo, gaano ka gago, gaano ka praning yung hayop na yan. Hindi niya sasabihin ito, pero tingnan niyo naman ang ating gobyerno. Inamin. Dahil may batas. Kung ano yung batas, yun yung nililitaw. Yun yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Ayon po kay Attorney Claire Castro, meron po tayong batas na kung saan yun po yung RA 9851, kung saan sinasabi na kahit ang dating Pangulong Duterte ay dapat nausigin o magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din pababayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi dating Pangulo, basta Pilipino, makakaasa yan ng tulong sa ating pamahalaan, ani ni Castro. Tingnan nyo mga minamahal ko mga kababayan. Kung tutusin, kung ako tatanungin ninyo, kung mga kababayan natin ang tatanungin ninyo, hindi dapat bigyan ng karapatan ito na dalhin na doon sa hukuman. Dapat dito tinatali
sa isang poste, tapos bigyan ng itak yung lahat ng pamilya ng pinatay niya at tagta rin kahit tagdadalawang ano lang, taga lang. Sigurado, mas pino pa to sa giniling. Mga minamahal kong mga kababayan, mas pino pa to sa giniling. Kapag ito ay hinayaan ng gobyerno na itakin itong si Rodrigo Roa Duterte. Magmumuka itong gulay na lutay-lutay na hindi maiintindihan, mga minamahal ko mga kababayan, ha? Oh. Pero sabi ko nga, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa ang ating mahal na Pangulo ay mabuti at ang ating Pangulo ay talagang makadiyos, kaya ganito, hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para abusuhin yung iba, para lamang apihin yung iba. Sa halip, sinasabi niya, pinapakita niya kung ano ang nasa batas. So, sabi po ni Castro dito, pero sa paniwala ni Castro, mayroong sariling abogado ang dating Pangulo na aalalay sa kanyang pagharap sa kasong crimes against humanity sa ICC. Wala pa niya silang natanggap na impormasyon kung mayroong lumapit sa gobyerno mula sa kampo ng dating presidente para humingi ng tulong kaugnay sa kinakaharap na kaso sa ICC. Paano pong tulong ang dapat asahan kung mayroon siyang sariling abogado? So, ito po yung tanong, ha? Anong tulong ang dapat asahan kung mayroon siyang sariling abogado? So, siguro ang magagawa na lamang po dito ng ating gobyerno ay siyempre yung hindi gagayahin ng ating gobyerno yung ginawa niya. Yun na lamang po ang may tutulong ng gobyerno, yung hindi gayahin ng ating gobyerno ngayon, yung ginawa niya noon, na kung saan lahat ng kahayupan, lahat ng katarantaduhan, lahat ng kademonyuhan, nasa kanya na. No? Yung kanyang kawalang paggalang sa kapwa-tao, kawalang paggalang sa hukuman, sa kanyang pagkawalang galang sa Diyos, sa kanyang pagkawalang galang sa mga babae, lahat ng katarantaduhan ginawa niya na. Mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala nyo, pati Diyos minumura niya. Kung maalala ninyo, ba't ko sinasabing wala siyang galang sa hukuman? Alam niya bilang isang abogado na lahat ng tao, anuman ang uri ng kanilang mga kasalanan, anuman ang uri ng kanilang mga krimen na nagawa, ay may karapatang hulihin at iharap sa hukuman. Pero anong ginawa niya? Hindi ba't pinapatay niya na pinapatay na hindi dumadaan sa tamang proseso, gayong abogado siya, gayong naging piskal siya? Doon pa lang, masasabi mo na siya na sa lahat ng naging presidente, siya na ang pinakabastos, pinakawalang niya, pinakagago, pinakajablong presidente na naging presidente dito sa ating bansa. Na dapat ay hindi dapat makatanggap ng awa. Hindi dapat makatanggap ng kahit anong awa dahil napakawalang niya at walang awa. Pero nakita nyo naman, nagpaabot pa rin. Nagpaabot pa rin ng nag-aalok pa rin ang ating gobyerno ng tulong para sa kanya. At hindi itinatago ng ating gobyerno yung nakasaad sa gobyerno sa batas, yung RA 9851. Na ayun dito, ulitin ko, kung saan sinasabi na kahit ng dating Pangulong Duterte ay dapat na usigin o magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din pababayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Na kung tutuusin, hindi dapat bigyan ng karapatan na mabuhay sa mundo. Diba? So, mabalik tayo dun sa anak nito ni Rodrigo Roa Duterte na mukhang anidoro, ha? Sa'yo, Kitty, huwag ka nang mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Kung hindi ka lang mayaman, mukha kang platong na biak. Huwag ka nang mag-inarte. Kung hindi ka lang mayaman, mas maganda pa sa'yo si Mura. Kung hindi ka lang mayaman, mas maganda pa sa'yo si Whitney Tyson. Mayaman ka lang, kaya nagagawa mo magpaganda kahit mukha kang kaldero. Manang-mana ka sa tatay mo na mukhang puwit ng demonyo. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano po paninira nila, biro mo nasa tama. Okay, malinis, sasabihin nila kidnap. Talaga ito si Sarah. Isa pa to si alias Mary Grace Piatos. Hintayin mo na lang, Mary Grace Piatos, yung hatol mo. Hintayin mo na lang din yung arrest warrant mo, pati ikaw, Bato de la Rosa.
meron kang oras, meron kang tamang panahon at ikaw din ay haharap at ikaw din ay makukulong at ikaw din ay huhulihin ng mga otoridad dahil sa iyong kahayupan, dahil sa iyong katarantaduhan, manang-mana ka sa tatay mong demonyong katulad mo. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, pero ganun pa man, huwag po tayo mawala ng pag-asa. At alam ko na kapag wala ng mga Duterte, wala ng mga ulupong nila, tayo po'y dadako na sa tunay na pagbabago, tayo po'y dadako na sa tunay na katahimikan, tayo po'y dadako na sa tunay na pagunlad. Kapag wala ng mga traidor na maka-China, na katulad po ng mga Duterte at mga ulupong nila. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.